What's up everyone? So this is Sir Jay and for today's video, pag-usapan natin yung paggawa guys ng payroll system using J-Option. Okay? So pakikita ko sa inyo how it works and papakita ko rin sa inyo mamaya yung code at kung ano-ano yung mga functionalities na in-include ko sa code para magawa ko yung ganitong klase or simpleng calculations for the payroll system. So without further ado, punta ako sa NetBeans. Ito yung code ko. So don't worry about this muna. Pakikita ko muna sa inyo guys again kung paano siya nagwo-work. So, eto guys, yung aking isang part. Okay, open ko lang ulit muna yung Zoom it ko. Okay, over here, makikita natin, nag-a-ask siya na mag-input daw tayo ng number of employees. So, kapag ka nag-input tayo ng number of employees, like for example, dalawa, then click natin yung okay. So, mag-a-ask naman siya ng name of the employee for employee number 1. So, lagay natin ito example, ako yung unang empleyado. Okay, and then, ang i-ask na naman niya is enter number, rate uh, hourly rate for Jason. So, example lang, hour ko is 200 ako per hour. Tatanungin naman niya, ilan yung work mo? Okay, ilang oras ka nagtrabaho? So, sabihin natin 10. So, okay. So, pangalawa, okay, na employee naman yung hihingi niya. Employee number 2. So, lagyan naman natin to example, Mark. Okay, so, eto naman, gawin natin 150 yung rate, yung hourly rate niya. Okay, and then, yung number of hours niya, 10 din. So, kapag ka-clinic natin yung okay, lalabas ito. Okay, and then pwede natin i-calculate kung ano man in-input natin. So, click natin yung 1, and then ito yung magiging output. Okay, so madali lang ito. Okay, meron lang itong dalawang class akong create, tapos mga simpleng J-option pane lang. And then, start natin gawin kung paano siya nag-run. So, ito yung NetBeans natin. File open lang tayo. New project pala, I mean. And then, Java application, Java with Ant, Java application. Next. So, sabihin natin tong ano ba yan? Payroll J option. Okay, so finish. Okay, so simple lang ito guys, no? So for the meantime, ang gawin natin is, what I am going to do is magke-create ako guys, under K, dito kay payroll na to, magke-create ako guys ng isa pang class over here. So prerequisite din ito siguro somehow ng mga discussions ko about OOP, panoorin na lang ulit. So right click and then new, then Java class, lagay lang natin to, pangalanan natin to as employee. So, ano-ano yung ilalagay natin na code para kay employee? So, gawa tayo dito yung mga different variables na para sa kanya or yung mga tinatawag natin na mga different private members niya. So, ano-ano yung mga variables na ilalagay natin kay employee? So, employee is meron siyang private, meron siyang private, okay, string, okay, string, okay, name. Okay, comma, and then, let's have, ano pa, yung mga sa kanya, private, double, this will be for the hourly rate naman. Hourly rate. Okay, hourly rate. Ay, ayaw mag-capital. Okay, yan. So, next is, we have what we call the private int. Ito naman yung hours work. Okay, semicolon. So, ang gawin natin is, gumawa tayo ng isang constructor. So, we have public, and then employee. And then, gawa natin to ng tatlong arguments sa loob. So, syempre, kuhanin natin yung string, and then name, and then double, and then hourly rate, comma, and then int, and then hours work. So, kung hindi pa kayo masyadong marunong mag-OOP, especially pag create ng mga constructors and classes, kindly check lang yung playlist ko about OOP. Medyo underrated yan, pero ang dami guys nagagandahan sa lessons ko na yun na napanoorin nyo lang. Okay, so public employee, so this is a constructor, and then lagay din natin dito yung pag-assign natin ng value, this.name is equals to name. Okay, and then this dot hourly rate is equals to hourly rate. Next, this dot hours work is equals to hours worked. So, yung shortcut key guys, kapag ka nagtatype ako, example, isang letter lang, example, age, control space lang kayo, lilitaw na yung lahat ng mga suggested na related kay age, okay? So, this is a constructor. Okay, ito yung constructor natin.
Okay, and then, gawa naman tayo ng getter and setter para kay calculations natin ng tinatawag natin na calculations natin for the gross pay, yung total na payment sa kanya. So, paano natin gagawin yon? So, we have public over here, public, and then let's create a double gross. Okay, buuin natin calculate gross pay. So, paano natin kukumputin yon? Siyempre, yung gross pay natin is, ang magiging value lang nun is hourly rate natin, multiplied lang natin kay hours worked. Okay, semicolon. Okay, so ito yung pang-calculate natin. So, whatever the value ng hourly rate natin, ibibigay natin mamaya, yun din yung magiging value nung, multiply natin yon kung ilang oras siya nagtrabaho. Okay, hourly rate multiply by hours work. So, let's have additional. So, public. So, ito naman is gagamitin natin for getter ng name. No. So, ito kasing dalawa na to, gagamitin natin for computation, nilagay natin for this method. Ito namang name na to is gagamitin natin para makuha natin at i-display natin siya mamaya. So, string and then getter ng name. So, get name. I already have discussions on this. Kindly watch na lang if hindi pa napapanood. Okay? So, i-return lang natin yung value ni name. Or pwede this, that, name to be specific. Okay? So, punta tayo dun guys kay J-option natin kanina na class. Ito yung pinaka-main class natin. Okay? Delete ko lang yung some other parts. Okay? So, ito na yung medyo mahaba-haba yung code. Okay? So, try natin kung paano natin siya gagawin. So, let us start first dun sa ating main method. So, unahin natin mag-create muna ng isang buffered reader. So, si buffered reader sort of para rin siyang scanner. So, if you really need to know kung ano yung tawag dito, yung pinaka-meaning ng tinatawag natin na buffered reader, check na lang kay Google o kaya kay ChatGPT, pwede yan. New, and then same lang din, para din siyang simpleng class, no? Buffered reader. Sa loob, ang nakalagay sa kanya is new input stream reader, and then lagay natin yung tinatawag natin na system.in. Okay, may mga time na kailangan nyo gamitin si buffered reader, may mga time na kailangan nyo naman gamitin si, tawag dito, kailangan nyo gamitin yung tinatawag natin na scanner na class. Okay, so ito pala is mali. Okay, kailangan kasi is ito is nakapaloob sa open and close parenthesis and then system.in. Okay, so, in-import ko lang to ha, Control-Shift-I, yung buffered reader natin, saka input streamer, Control-Shift-I lang din yun. Okay, so next is gawa tayo ng isang int para kay number of employees. Okay, equals kay integer dot, okay, ang gagamitin natin is yung tinatawag natin na parsed int. So, eto, as ang ginagawa nito is i-convert niya kasi string yung ating mga ini-input mamaya. So, ang gagawin nitong integer parse int is i-convert niya kung ano man yung magiging value doon sa ating, hindi ba meron tayong this one, okay, yung J option. Kung ano may ini-input kasi natin dito, it is always is string. So, para ma-convert natin siya into integer, kasi syempre, di naman natin pwedeng computein yung hours work as a string tapos pagpaplasin natin. Di ba? Kasi kung matatandaan nyo, ang string saka string, pagka inad natin is magiging concatenation yon pagdidikitan niya. So, ang gagawin niya, since string yon is ipaparse niya into integer. Ibig sabihin, i-convert niya yung string na yon into integer. Okay? So, kung ano man yung maging value doon sa ilalagay natin na J option pane, ilalagay niya dito sa number of employees. So, ano ba yung part na yan? Yun yung sa may part na nagpapa-input kayo ng number of employees. Okay? So, I hope na nag-gets yun. So, paano naman natin siya gagawin? So, ang gagawin natin is tawagin lang natin si J option, parsed int. Okay? So, and then, option pane. Okay? Dot. Okay? So, medyo may error to kasi kailangan nating i-input yung class na to mamaya. So, option pane dot show, okay, show message, show input dialog.
Okay? So, over here, eto siya. So, eto, kailangan kasi yung import, Control-Shift-I nyo lang para siya gumana dito. Ayan. Okay? So, eto, kapag ka naka-import na yan, pwede na kayo guys na i-type nyo na dito yung kanyang show input dialog. So, eto yung lalabas natin na word. So, enter, ano ba to? Enter the number of employees. So, ibig sabihin, pagka nira natin to, isang itsura niyan is ganito. Let me try. Okay, so bakit siya may error? Int, okay. Kasi ito pala is kailangan nakasurround sa double quote dahil pala message siya, no? Yan, this one. So, over here, ito siya. So, kapag nira natin tong itsura niyan, ganito. Ayan. Enter number of employees. Kung ano man yung nakalagay dun sa string natin dun sa loob, yun yung lumalabas dito. So, bakit natin siya kailangang i-parse by int? Kasi again, whatever value na i-input natin dito is isang string yon. So, kailangan natin siya i-convert into a integer para ma-compute natin siya ng tama. Okay? So, okay na tayo? Okay, on this part. So, next part is kailangan natin ng array naman. Bakit array? Kasi, di ba nag-i-input tayo ng dalawang empleyado, maraming empleyado, example, 100. So, kailangan natin yon. Okay? So, gawin natin, ang type niya is employee. Okay? Ito is a class, no? Okay? And then, pangalan natin na employee. Equals kay new. Okay? Ano gagawin natin? Employee. And then, ilan yon? So, ilan yon? So, ang magiging value natin, ilang, tawag dito, ilang element yon or ilang index yon is depende kung ilan yung number of employees. So, kung nag-input tayo ng dalawa, so dalawang index yun dahil isang array siya. Okay? So, sana nakakasunod. So, next one is, gawa naman tayo ng isang, lagyan natin ito ng comment, no? So, this will be for the array to show, to store employee data. So, kung ilan man yun, ano? So, example, tatlo nilagay natin. Ibig sabihin, tatlong empleyado gagawin natin. Okay? Na naka-array iyon. So, next one is, mag-input tayo ng input. Gawa tayo ng isang method. Ito na, pangalan natin na input employee data. Okay? So, dito, ipapasok natin yung value ni employee natin, employees, and then, yung buffered reader natin. So, this method is not existing pa. So, mag-create tayo ng method over here. Create a method. So, ito yon. Yan. So, ang gawin natin over here, i-throw natin yung exception. Ano. So, may mga lessons ako about this. So, kindly check na lang. So, over here, okay. So, ang gawin natin, ito siya. Okay. So, private static void. Okay. Employee. So, ang gagawin is, gawa tayo ng isang loop. So, ito yung gagawa kung ilang empleyado yon. For I, okay, dahil array yan, 0, I should be less than, kanino? Less than kay employees, okay? Kung ilan man ito, okay? Less than employees dot length, okay? So, I hope na nakakasunod. So, over here, kailangan natin gawin, gawa tayo ng isang string, name, equals kay j option, pane, dot, show input dialog. So, dito, gawin natin is enter the name of employee. Okay? And then, ilagay lang natin ano. So, plus natin yung value ni I plus 1. Bakit I plus 1? Para ang nagiging itsura niyan mamaya is employee 1. Kasi ang value ng I natin is 0, di ba? So, and then, plus, concatenate natin. Lagyan lang natin ng double colon. Okay, semicolon sa dulo. So, ano itsura niyan? So, kapag kanira natin ito, nagpalagay tayo ng number of employees, dalawa. Ito naman yung ginagawa niya. Gets? So, yun siya.
Okay? So, over here, gawa naman tayo ng kay double. Ito naman is for the hourly rate. Okay? So, magkano yung hourly rate natin? So, ito naman, kailangan natin siyang i-double that parse double. So, enter, ano yon? The hourly rate. Okay? For, and then, lagay natin yung plus, and then, lagay natin name. So, ano itsura niyan? So, ang itsura niya sa output, pakita natin mamaya. So, colon, space. So, try. Right-click, run, sorry, may error. Ano error? Walang semicolon. No. So, right-click, run. So, number of employees, dalawa. So, enter name, so JSON. So, nag-error siya. Okay? Kasi na-enter ko sa keyboard. So, sorry. Okay, we have JSON over here. Okay. Ay, ano ba? Mali. Kasi int. Number of employees yun. So, saka na natin gawa ng mga exception sa 2. Okay, and then, JSON. Ano ba isa? O, nag-error dun sa may double. Bakit siya nag-error sa double? I-check natin yung error. Maganda rin minsan nakaka-counter ng error eh, no? So, JSON, number of employees, name of employees, JSON, hourly rate, na-enter ko kasi, I'm so sorry. Okay, next. Na-typean ko, sorry. Over here, run, 2. Okay, JSON, name of employees, bakit nag-error na si JSON? Okay, right, wait, stop natin to muna. Run, then we have number of employees 2. We have JSON. Kasi hindi pa gumagana yung dalawa. So, kailangan isa lang muna gawin natin. Mamaya na yun. 1. Okay, JSON. Okay, exception put string on the hourly rate. Okay, so try natin. Bakit siya nag-error? String, name, option, double, hourly rate, double, parse double. Okay, so bakit siya nag-error? Siguro tapusin na natin yung code na. So, over here, int hours work. Ito naman yung total ng hours work niya. So, equals kay integer dot parse int. Okay, so over here, ilagay natin yung ano yon, J option. Sorry, alam ko na kung bakit ito nag-error. Okay, so kasi hindi natin siya nilagay sa loob ng J option. Okay, sorry. J option pane dot show input dialog dito sa loob yun, di ba? Yan. Kaya pala siya nag-error. Sorry. So, J option pane. Okay, dot show input dialog. Dito naman natin ilagay yung isang part. So, enter the hours work. Kung ilang oras siya nagtrabaho. Okay. So, 4. And then, lagay lang natin, concatenate natin yung plus name, plus, okay, and then colon. So, ano itsura niyan? So, let me try. Error pa rin ito kasi kailangan ng semicolon. Okay? So, double check na lang yung code. Kapag kami nalilitong part, dahan-dahan lang. Okay? So, run. So, ulitin natin yung kanina. 2, JSON. Okay, hours rate, example 200. Okay, ilan oras pinasok? 10. So, pangalawa, mark. Okay, hours work natin, example 150. Rate na ang ilang oras tayo? 10. Okay, so ayun siya. Okay, gumagana na ito ha. So, ngayon, ang kailangan natin gawin is tawagin natin yung employee na isang array. So, i-store natin yun, i-store natin kanino? Kay employee index of 0 kasi ang value ng I mo na is 0. Hanggang sa mag-loop yan, dire-diretso. Okay? Is equals kay new and then employee
Okay, and then lagay natin yung names, hours rate, and then hours work. Okay, semicolon. So, ano ginagawa nito? Employees. Okay, sorry. Yan. So, ang gagawin nito, pagka nagpa-int kayo ng name, hours work, int hours, so, tinawag niya yung employee na constructor, tapos pinasok niya yung name, hours, hourly rate, saka hours work. Okay? So, next one is, ano yung kailangan natin gawin? Ang kailangan natin gawin is, makapag-create naman tayo ng isang method naman na magkakalculate ng ating bayad. Okay? So, private, static, void, and then calculate pay. So, paano natin makakalculate yung bayad? So, makakalculate natin yung bayad. Again, tawagin natin yung employee na class. Tapos, maglagay tayo ng employee din, comma, and then, gagamit na tayo ng what we call string builder. Okay? So, string builder, taga-convert din niya ng data type, no? So, check nyo na lang yan kay Google kung para saan ginagamit, ha? So, string builder, so, ang gagawin niya dito is gawa tayo ng condition if, ay, wag dyan. Ba't pa nandyan? Dito. If, okay, si employee natin is not equal kay null, ibig sabihin ng not equal kay null, ibig sabihin meron siyang laman, okay, meron siyang matagpuan, so kuhanin natin yung double dot, double, and then magawa tayo ng gross pay equals kay employee dot calculate gross pay. Okay? So, semicolon. So, saan nanggaling itong calculate gross pay na to? Nanggaling to doon, guys, kay ano ha? Dito. Ay, hindi dyan. This one. Ito. Okay? So, calculate gross pay. So, ang gagawin natin is, gawa naman tayo ng result. Dot append. Ito naman yung mag-a-add ng bagong record. Okay? And then, employee. Okay? And then, plus employee dot get name. Okay? And then, plus. Okay, lagyan lang natin to ng backslash n. Okay, so isa pa. I-append din natin si result dot append. Sino naman yung isa natin? Yung ating gross pay. Ito yung output kanina na nakita nyo sa pinakadulo. Nag-calculate. Okay, so, gross pay. Okay, magkano yon in peso. Okay, so over here, plus, and then, kuhanin natin yung value ni gross pay. Okay, plus sign. Okay, and then, gawa lang tayo ng backslash n. Then, semicolon. So, you can add more information pa dito ha. Depende yan kung ano gusto nyo gawin. So, example, gusto nyo ilagay dito yung value nung in-input natin na hourly rate. So, pwede rin naman dito yun. Ano? Kukuhanin nyo na lang yung data. So, pwede naman dito, dagdagan natin ng isa pang backslash n. Ano? Dalawa para may space. Tingnan natin sa output mamaya. Okay? So, kompleto na tayo. Okay? So, dito, hindi pa natin naggamit ng tama lahat iyan. So, ayusin natin yung code natin from the main method. So, ano pa yung mga kulang natin from the main method? So, after natin, guys, matawag yung input employee data, so, mag-create tayo ng isang loop while, okay? Ang gawin natin is while, and then true. Infinite to, ano? So, hindi to mag-exit hanggat di tayo nag-exit. So, over here, ang gagawin natin is, gawa lang tayo ng isang string, choice, str, is equals to, ito yung nakita nyong 1, 2, no, kung magkakalculate saka mag-exit. So, ang gagawin natin is, tawagin natin ulit si jOption pane dot show input dialog. So, gawa tayo dito. Ano ba ilalagay natin? So, payroll system. Tapos, gawa tayo ng backslash n, and then lagay lang natin yung example 1, calculate, and then isa pa ulit, backslash n, 2 naman is for exit.
And then, gawa lang tayo, dalawang backslash n, and then, enter choice. Enter choice. Key, colon, okay, yan. So, semicolon. So, kung ano man yung value na ilalagay doon, yun yung gagawin natin pang compare mamaya. So, gawin natin int choice. Kasi hindi natin yun pinars, no? So, gawin na lang natin yan. Ito pa isang way. Then, integer equals to integer dot parse int. Tapos, gawin natin dito si choice. Pero, guys, pwede yung ginawa ko kanina. Ito yung diretso na. This one. Okay, pwede yun. Choice str. Walang problema doon. So, ngayon, tanongin natin if ang pinili niya is 1, if yung choice natin is equals kay 1, so, let's try tawagin yung tinatawag na si string builder. Okay, result is equals to new. And then, string builder. Lagay natin sa loob. Sino ang i-build niya? Si payroll system. Maglagay lang tayo dito. Payroll system. Okay? So, ngayon, is alamin natin for the value of employee. Pag-aralan nyo itong word na yung part na to, employee, and then employee. Another way to sa looping, no, colon, and then employee. Shortened way to guys ng tawag dito. Shortened way ito ng shortened ways ito ng for loop, no. So kung meron daw laman, so tanungin natin if, okay, and then employee not equals kay null. So, ibig sabihin, may laman. So, ang gagawin natin is, i-calculate natin, calculate pay. Employee, and then, result. Okay, so, okay na to. So, over here, after ng if condition, so, ang gawin natin is, gawa tayo ng J option pane. J option pane, show, input dialog, hindi. Show message na lang tayo naman. Para iba naman itsura niya. So, kanina natin siya then null. And then, ano yung gagamitin natin sa kanya? Result.toString. Okay? Para maging string naman. Kasi kanina, ito int yan eh. No? So, i-convert naman natin siya. Papunta naman siya kay string. So, gawa naman tayo else if, okay, choice natin is equals kay 2. So, kapag ka 2 naman ang option natin, anong gagawin niya? So, J option pane dot show message dialog. Okay, show message dialog. So, ang gawin natin, null. And then, i-exit na lang natin siya. Exit. So, message to. So, gawin natin string. Exit. So, eto, hindi ko na ito naka-double quote kasi value iyon, ha. Okay, so, pakita natin yan part by part mamaya kung nasa nanggaling yung code na yan. So, else. Okay, and then, kapag mali yung in-input niya, hindi 1, hindi 2. So, J option pane dot show message dialog and then null. And then dito, gawin natin is invalid choice. So, let's try. Okay? So, ito yung code. Run natin. Okay? Dalawang empleyado. JSON. Example 200. Tsaka 10. Pangalawang empleyado si Mark. And then, example 150 ang rate niya. And then, ilang beses siya nagtrabaho? 10 oras din. So, ito siya. Okay? Calculate, exit, enter choice. So, kapag nag-enter tayo ng choice, ang gagawin niya, example, nag-enter tayo ng 5. So, dapat lumabas invalid choice, no? Okay. So, babalik lang dun yon. Okay, 1. Calculate. Eto siya, lumilitaw. So, pagka okay, babalik pa rin siya dito kasi hindi ba nakaloop to ng dire-diretso. Okay, so, wag malilito sa code. So, yung ginawa natin na code is etong part na ito. Okay, this one. Yung line 17. Okay, ito yung
pagdi-display natin dito, yung payroll system menu, calculate, exit, enter choice, ito yon. Okay? Tapos ang ginawa natin, kinonvert natin yon, ginawa nating int. Kasi again, kung ano man yung input natin dito is basically string kasi iyon, ha? So over here, meron tayong condition. The first condition, tinanong natin, if yung choice natin, yung in-input natin dito is equals K1, ang gagawin niya is, meron tayong result ng string builder. Okay, so bibilangin niya kung ilan yung empleyado, ti-check niya kung may laman, then kaka-computein niya kung ilan yung value ni employee kanina, and then yung result. Okay, which is ginamit natin dito. Okay, so yung result nanggaling din dito. Okay, at i-calculate pay. Tinawag natin yan. This one. Okay, so without further, without too much discussion, so ito yung code, kindly screenshot na lang. This one, and then also this one. Okay, yung nasa, naman natin, nasa class natin is ito yung code niya. Yan. So, thank you guys for listening for this video. I hope na nakatulong pag-aralang mabuti kasi makakatulong din talaga yung paggamit na itong mga different methods natin. Thank you guys!